Sinong lolo mo ang tinatawag nitong batang si Ye Chen? Kung hindi ka kontento, labanan mo ako ulit, kaya mo lang maglukso-lukso sandali. Pagkatapos nito, mamamatay ka ng malupit, sumigaw si Qi Yang na parang baliw na aso. Ye Chen's thoughts, ulo mo ang pagong na umatras. Dumating na naman, walang hiya, isang marangal na True Sun Realm. Lumalaban sa Human Origin Realm. Ginagamit pa ang Natal Spirit Artifact. Hindi ka ba nahihiya? Tama, masyado namang nawawalan ng dignidad bilang true disciple. True disciple, minamaliit ko yan. Qi Yang, hindi ka karapat-dapat, ginagamit mo ang lakas para mang-api sa mahina. Kung manalo ka sa ganito, hindi ka karapat-dapat purihin. Onlookers, comments, TSK. Interesante itong laban na to. Narinig mo ba? Sinasabi ng mga tao sa ibaba, wala kang moralidad. Hindi ka karapat-dapat bilang true disciple. Qi Yang Ye Chen. Haha, bakit ka nagmamalasakit kung anong paraan ang ginagamit ko? Ang alam ko lang, ang nanalo ang hari, ang natalo ay salitang baliktad. Bawal sabihin sa maayos na salin. Bawal basahin ng pabaliktad ha. Mga kapatid, Majestic Pagoda, bilisan mo at pigilan siya. Ang Majestic Pagoda ay papalapit. Nasasaksihan ni Ye Chen ang liwanag nito. Kung ganyan ka kaiya-hiya, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Pigilan mo siya para sa akin. Bilisan mo, lumipad ang Majestic Pagoda. Sa tingin mo ba, kaya mo akong pigilan? Sumigaw si Ye Chen na parang bombang sumabog. Pagkatapos ay ginamit ang Club of Beating the Cow's Head at direktang tinamaan ang pagoda. Nagdulot iyon ng sakit sa dibdib ni Qi Yang. Onlookers comment, mukhang napakakakaiba ang iron stick na yan. Other onlookers comment, siguro, espesyal yan na ginawa, sandata para labanan ng spirit artifact. Sumigaw si Qi Yang, bilisan mo at lumayas ka. Onlookers comment, hand-to-hand combat laban sa spirit artifact. Kaya niya pa rin, Diyos ba ang lalaking to? Talagang napakalakas. Kung magaling ka, pumunta ka dito. Inilabas ni Ye Chen ang 8 Desolations Feast. Isang suntok ang nagpatilapon kay Qi Yang. At humihingal si Ye Chen na parang aso. Biglang, para siyang naging tanga, ngumiti si Ye Chen, habang nagsasalita at sumusuntok. Qi family ng Southern Border. Tama, si Qi Yang. Natatayo sa pangwalo sa Inner Disciples. Tama, may pera, may kapangyarihan. Tama, lahat ng mga nanonood sa spectator stands ay nagulat. Hoy, naglakas loob kang guluhin ako. Hinawakan ni Ye Chen ang paa ni Qi Yang. Habang pinagpapalo at nagsasalita, hoy, naglakas loob kang guluhin ako. Pangatlong beses, pang-apat na beses, pang-limang beses. Nagulat si Sito Nan habang nanunood. Napakalungkot ni Qi Yang. Hay, bakit hindi ka lumaban? Tumayo ka ulit at labanan mo ako. Natalo si Qi Yang, ang pangwalo na true disciple. Natalo ng isang human origin realm. Langit ko, paano ako maniniwala, mga kasama ni Ye Chen? Ngayon na ang oras para tingnan kung anong pera ang meron sa kanya. Hindi araw-araw ang pagkakataong to. Kumita ng pera. Qi Yang's thought, ito ay isang magnanakaw. Onlookers thought, ito pala ang paraan para yumaman. Sayang, wala tayong kakayahan. Tapos na ang lahat. Sige, magkikita tayo sa susunod. Lahat, goodbye. I love you. Referring to the money, items. Pera. Bilisan mo na umuwi. Naghihintay na ang mga elders ng report. Chu Zuener speaking. Talagang di inaasahan. Onlookers, comments. Hey, ano sa tingin nyo ang magiging tingin ng mga elders kay Ye Chen? Kahit anong tingin, si Ye Chen, sikat na sa outer sect, sa Jade Maiden Peak. Sa oras na ito, Chu Zuener's thought, hey, wala talaga akong magawa sa kanya. Sa Spirit Sword Peak, paano naman mangyayari ang ganitong kalokohan? Sa Heaven Classic Peak, sabi ko na, pagdating niyan sa Inner Sect, hindi yan magpapahinga. Yang Ding Tian's identity. Ang nasa kanan ay si Yang Ding Tian. Ang kasalukuyang sect master ng Henggayu sect. Ang Henggayu natin. Nagkaroon pala ng ganon katalentadong disipulo. Junior Sister Zuener. Talagang nakahanap ka ng magaling na disipulo. Another elder speaking. Narinig ko. Si Ye Chen ay isa rin sa mga napili. Tama, noong araw na yun, sinabi ko kay Junior Sister Zuener na pumunta sa outer sect para pumili ng disipulo.
Dahil sa bagay na to, hindi malayong kayanin niyang mapasunod ang Archaic Dragon Soul. Sumiksik si Ye Chen sa ilalim ng puno. Ye Chen's thought, ang haligi ng Qi family sa southern border. Talagang mayaman. Sulit ang laban na to. Nagtago ka pala dito. O kayo pala. Akala ko, may iba na namang gustong pumila para magbigay ng pera sa akin. Mga kasama ni Ye Chen. Hehe, siguro meron din kaming bahagi. Di ba? Sige na. Konti lang bawat isa. Hati-hati na para mabuhay tayo. Magkakapatid tayo. Hanggang kamatayan. Kunin mo na lang. Gusto ko to. Nakita ko na to muna. Ang ganda to. Huwag magmadali. Ang pinakamahal ay wala dito. Nasa katawan ni Ye Chen. O ano yun? Alam mo ba, Ye Chen to his companions. Kung ano ang lasa ng pagtalunin si Qi Yang hanggang maging lumpo. Ano? Ang lasa. Iyan ay papalitan mo ang ranggo niya sa Henggayu sect. Klaruhin. Ngayon, ikaw ang 8th disciple. Isa sa 9 na true disciples ng Henggayu. Mga kasama ni Ye Chen. Haha, grabe. Napakalakas mo na ngayon. Little junior brother. Ye Chen's thoughts. Bakit naman ganun? Oo naman. Tama na yun. Ang 3 sects competition. Pagkatapos ng ilang araw, kailangan mong palitan si Qi Yang para sumali sa 3 sects true disciple competition. Naalala ni Ye Chen ang kanyang mga dating kasama. Noong nakaraan sa 3 sects competition. Kasama rin sila, di ba? Pagkatapos ay huminga ng maluwag si Ye Chen. Alis na ako. Ngayon. Palom na sa lahat. Chu Zuener's thought. Itong batang ito. May iniisip. Bumalik si Ye Chen sa Jade Maiden Peak. Guro, nakabalik na po ako. Qi Yang's elder speaking to Chu Zuener. Itong batang si Ye Chen. Sinugutan niya ng malubha ang aking disipulong si Qi Yang. Wala ka pa rin bang gagawin para protektahan siya? Sumagot si Chu Zuener. Sa labanan sa Wind Cloud Stage. Di maiiwasan masugatan. Ang aking disipulo. Medyo malakas lang ang pagkabagsak. Nanalo siya ng malinis at patas. Senior brother, hindi ka ba masyadong nagalit? Sugat lang. Ang haligi ng Qi family sa southern border. Muntik na niyang mapilayan. Junior sister, ngayon, kailangan mong magbigay ng malinaw na sagot sa Qi family. Ang Qi family, gusto ng sagot, sige, sabihin mo kay Qi Shentian na personal akong puntahan. At ikaw, senior brother, hindi ka karapat-dapat, matanda ka na, pero nagkakaamnesia ka na ba? Hindi ko kailangan ipaliwanag sa iyo. Binabalaan kita, kung manggahas ka pagalawin ang disipulo ko. Sinisigurado ko, hindi ka makakalabas sa Jade Maiden Peak. Natahimik ang matanda, sumigaw si Chu Zuener. Ye Chen, ihatid mo ang bisita. Opo, guro, elder. Sige na po, napakagaling, napakagaling. Hindi ko yan makakalimutan. Hindi ito magiging madali ang katapusan. Pagkatapos isara ang pinto, ngumiti si Ye Chen. Guro, napansin ko, kapag nagagalit kayo, napakagandang tingnan. Suminghal si Chu Zuener. Ikaw, sa bawat pagbaba mo ng bundok, nagdudulot ka ng gulo. Kung ikaw ay may pinakamataas na cultivation base, hindi na ba magulo ang mundo? Ye Chen's thought. Hehe, tinatawag yan na one-time big time. Solusyon sa problema. Para hindi na ako hanapin ng iba araw-araw para makipaglaban. Chu Zuener to Ye Chen. Ngayon, magpahinga ka ng mabuti. Bukas, may misyon akong ibibigay sa iyo. Misyon? Anong misyon po, guro? Sabihin niyo na lang po sa akin ng direkta. Bukas, malalaman mo na lang. Ngayon, umuwi ka na. Sige, sige, bukas na lang. Chu Zuener's thought. Ang disipulo kong to, marunong talaga mang-asar. Chu Ling at Chu Zuener. Ate, narinig ko kanina. Sinabi nung lalaki, gusto mo siyang magmisyon bukas. Pero pagkatapos ng ilang araw, 3 sects competition na. Anong bagay ang mas importante pa kaysa sa competition? Mali ang hula mo ng kalahati. Una, ang True Yang sect ay may mysterious spirit body. Kahit sino pa sa Henggayu sect natin, hindi kayang baguhin ang resulta ng pagkatalo sa pagkakataong ito. Ang True Yang sect at Qingyun sect. Sa ngayon, hindi nila alam si Ye Chen. Sa hinaharap, baka siya ang tanging makapantay sa mysterious spirit body. Kapag napa-expose ang nakakatakot na talento ni Ye Chen nang masyado maaga. Batay sa ugali niya, hula ko, hahabulin nila siya hanggang sa kamatayan. Mas mabuting maging maingat, ganyan.
Hindi ko naman pala naisip ang ganyan karami tulad mo. Ate, kaya, kung kaya niyang makabalik bago magsimula ang free sex competition. Syempre, papayagan ko siyang sumali, kung hindi niya kayang tapusin sa oras. Para na rin siyang nagpakita ng mukha, at dumaan sa training para maging mas matatag. Hayaan na lang sa langit ang magpasya. Kinaumagahan, Ye Chen's thought, ano ba talaga itong kayamanan na to? Hayaan na, kahit anong tingin, wala naman kakaiba. Little gourd, kainin mo to, para sa kuya mo. Tingnan natin kung anong transformation o technique yan. Binuksan ni Ye Chen ang stopper ng gourd. Anong ibig mong sabihin? Hindi to kayamanan. Gamitin ang Immortal Fire para sunugin yan. Kalahating oras pagkatapos, kahit ang Immortal Fire, walang nagawa. Ngayon, palitan na ng Heavenly Thunder ang magseserbisyo sa iyo. Kalahating oras pa lumipas. Nagbibiro ba? Naglaban ako sa Wind Cloud stage ng kalahating araw. Tapos ang nakuha ko, isang walang kwentang bagay. Ngayon, subukan ko na lang patakain ng dugo para ma-recognize ako bilang master. Haha, sa wakas, sumipsip din. Sige na, magaling ka na. Hindi na ako maglalaro pa. Ang pag-refine ng 2-pattern spirit pill ko ang pinakaunang mahalagang bagay. Nagsimulang mag-refine ng pill si Ye Chen. Nagliyab ang apoy. Scene change. Ang puppet na si Zishan ay biglang nagkaroon ng kaluluwa sa kanyang mga mata. Ye Chen's thought, ito ang Emperor's sense. Gabi na, may isang sulat na nagsasabing, sa pagtatanghal kay Jifu, 14 ng Setyembre, sa isang gabi, ilang dosenang mga taga-nayon sa isang sinaunang nayon ang halos lahat ay namatay. Lahat ng batang hindi pa 1 taong gulang sa nayon ay nawala. Talagang malupit. Hindi pa ba dumarating ang immortal ng Henggayu? Your Majesty, patawad. Si General Hu Wei ay nagpadala na ng mga sundalo para maghanap. Halos 1 araw na. Malapit na po siguro may tugon. Nag-concentrate si Ye Chen habang nagre-refine ng pill. Ye Chen's thought, walang hiya. Ang hirap talaga mag-refine ng 3-pattern spirit pill. Mas mataas kaysa sa 2-pattern. Buti na lang, nag-advance na ang spirit ko sa profound level. Kung hindi ko talaga to makakayanan. Nare-refine ang maraming esensya ng spirit light ng herbal medicine. Dahan-daang nagfa-fuse, condensed into a gaseous mass. Shrinking to a blue sphere. Ye Chen's thought, soul gathering, gaseous state. Ang isang sphere ay patuloy na lumiit. Nagiging isang solid-like spherical entity. May 3 patterns. Lahat ay nanginginig. Kumakalat sa isang maliit na pill gas. Ye Chen's thought, pill formation, solid spherical state. Ang sphere ay patuloy na lumiit. Sa ibabaw ng sphere, may 3 malinaw na patterns at kumikinang na anyo. Parang salamin. May pill gas na bahagyang gumagalaw. Ye Chen's thought, hindi masama ang finished product ngayong gabi. Talagang hindi nasayang ang pagsisikap ngayong gabi. Ngayon, ilabas na ang pill. Hehe, itong 3-pattern soul spirit pill na first time ni refine. Mas mabuting ipagkaloob ko sa sarili ko. Zishan, bantayan mo ako. Binuksan ni Ye Chen ang bibig niya at nilunok ang spirit pill. Pagkatapos ay pumikit. Haha, ang komportableng pakiramdam na to. Talagang masarap pa sa damo. Kinaumagahan, napakaganda ng pagsikat ng araw. Nakita ni Chu Zuener si Ye Chen na nag-concentrate. Chu Zuener's thought, bakit narito ang puppet na to? Bukod pa doon, naka-breakthrough na siya sa profound level. Magandang umaga, mahal na guro. Tanong ni Chu Zuener. Kilala mo rin pala ang puppet na to. Ito ang prototype na ni-refine ng first generation sect master ng Henggayu natin. Dahil hindi kumpleto ang kakayahan, matagal na itong itinapon. Bakit ito napunta sa kamay mo? Sumagot si Ye Chen. Binili ko po si Zishan sa 10,000 Treasures Pavilion sa Outer Sect. Noong panahong yun, nasa human level pa lang siya at 1 braso lang ang meron. Para po ma-upgrade siya sa profound level, gumastos po ako ng 1.3 million spirit stones, 1.3 million. Bata, mayaman ka pala. Hehe, sobrang papuri naman po. Gusto ko lang po talagang hamanin ang mga misyon na mahirap. Sabi ni Chu Zuener, nagkataon lang. Meron din akong isang misyon na magugustuhan mo. O anong misyon po? Ito ang lahat ng impormasyon tungkol sa Evil Force sa Zhao Nation. Subukan mong basahin. Description ng mapa. Mapa ng Great Chu.
Ang mapa ay nahahati sa 4 na rehiyon. Ang mga cultivation sect sa bawat rehiyon, kasama ang mga dependent human nations, ay minarkahan ng iba't ibang kulay. Sa paligid ay kulay blue-gray. Dependent nations ng Henggayu sect, 23 bansa. Dependent nations ng Qingyun sect, 27 bansa. Dependent nations ng Truyang sect, 37 bansa. Sa hilaga ng Great Chu ay ang Bloodlust Hall. Ang gitnang lugar na pinaglalapitan ng 3 great sects ay ang Heaven Profound sect. Chu Zuener explaining. Noong nagtrabaho ako sa intelligence sa Truyang sect, narinig ko na sa loob ng sakop ng cultivation sects, may mga dependent nations na responsable sa pagprotekta sa human nations. Ye Chen's thought, ang evil force na tinutukoy sa impormasyon na to. Mga cultivator ba sila? Pero matagal nang may kasunduan ang 3 sects. Hindi pwedeng makialam ang mga cultivator sa gyera ng mga mortal. Sabi ni Chu Zuener, hindi ko rin sigurado. Hintayin mong makarating ka sa Zhao Nation. Saka mo imbestigahan ng malinaw. Tandaan, kailangan mong kumilos ng maingat. Hindi pwedeng pabigla-bigla. Opo, alam ko po, guro. Sabi ni Chu Zuener, ito ang mga bagay na ibinigay ko sa iyo para protektahan ang buhay mo. Salamat po sa pag-aalaga ng magandang guro. Description ng items. Kapag na-activate, kahit ang ordinaryong Spirit Void Realm, hindi ka mahahabol. Ang epektibo, 15 minuto. Pwedeng idikit sa katawan para maging invisible. Pwede rin i-seal ang ibang restrictions. At kulungin ang Spirit Void Realm. Kung nasa panganib, pwede mong basagin tong Jade Sleep para humingi ng tulong sa sekta. Salamat po, guro. Pwede po bang bigyan pa ako ng mas marami? Ang tuso mo naman. Pagkatapos mong makuha ang misyon, bilisan mo na umalis. Sige po, mag-iimpake na po ako at aalis. Hindi malayong. Makakapagdala ako ng konting espesyal na produkto para maipakita ang respeto ko sa inyo at sa little uncle. Sapat na yang intensyon mo. Palem, guro, huwag niyo po akong masyadong mamimiss ha. Suminghal si Chu Zuener. Lumayas ka na, bata, mamimiss. Batang ito. Kung makakabalik ka sa oras bago mag-free sex competition, nakadepende na yan sa swerte mo. Sa outer sect, sa oras na ito, onlookers comment, bakit narito si Ye Chen? Narinig mo na ba? Kahapon, tinalo ni Ye Chen si Qiyang. Qiyang, yung Qiyang na true disciple. Totoo ba o biro? Ye Chen to onlookers. Anong tinitingnan nyo? Ako, mula noon hanggang ngayon, ako ang taong hindi nyo kayang abutin. Habang naglalakad, may hamarang kay Ye Chen. Ye Chen, naglakas loob ka pa bumalik? Zishan, suminghal si Ye Chen. Akala ko kung sino. Itong batang si Ye Chen. Huwag kang masyadong mayabang. Tiningnan, mukhang si Ye Chen. Talaga namang, description ng mukha, tulad ng dati. Biglang, nagkaroon ng pagsabog. Tiningnan, niyakap ni Ye Chen si Zishan. Onlookers comment. Ang movement technique, napakakaiba. Ang lakas ng pagsabog, napakalakas. Ang lakas niya, lalong tumataas. Ano? Isang galaw lang. Hindi pwede, sabi ni Ye Chen. Ngayon, isipin ko na lang na hindi ka normal. Kung may susunod pa, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Natahimik si Zishan pagkarinig niyan. Onlookers comment. Pag binugbog ang maliit, lalabas ang malaki. Lumitaw si Elder Gehong na puno ng galit. Ye Chen ta Elder Gehong. Elder Ge, bantayan mo ang disipulo mo. Kung may susunod pa, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Naglakad si Ye Chen ng kalmado. Si Zishan naman, umiiyak na parang bagong panganak. Zishan's thought, itong batang si Ye Chen. Talagang nakakainis. Bumalik sa small spirit garden. Kuya, nakabalik ka na. Junior, Ye Chen. Nakatindig ako para sa inyo. Senior. Anong senior? Masyadong formal. Kuya, ano ang intersect? Makakakita ba ako ng maraming advanced techniques? Malaki ang intersect, at marami ding uri ng techniques. Gusto mo bang makita? Oo naman. Gusto ko agad lumakas para makapasok sa intersect at mag-cultivate. Haha, sigurado yan. Sundin mo lang ang sinasabi ng cultivator guide. Sipag lang. Bubuhos ang swerte. Isinubo ni Ye Chen ang kamay niya sa lugar kung saan nakatago ang Heavenly Calamity Pill.
Ye Chen's thought, buti na lang. Nandito pa. Tingnan ko nga. Gaano kahirap to i-refine. Ye Chen analyzing the pill. Siya ang nag-refine ng Heavenly Calamity Pill. Ang refinement technique, napakadetalyado at metikulosa. Tapos ipinapakita pa hanggang sa perpekto. Ang level ng taong yun. Mas mataas sigurado kaysa sa Pill God at Shufu. Hindi nakapagtataka kung bakit mahirap i-refine ang Heavenly Calamity Pill. Hindi na pag-usapan ng iba. Yang mahigit 500 uri ng spirit grass pa lang. Masyado ng komplikado. HM. Ang tungkol sa alchemy. Sa susunod na lang natin pag-usapan. Sa ngayon, mas importante ang misyon. Tingnan natin. Anong ginagawa ng Zhao Nation? Sinakyan ni Ye Chen ang True Fire at lumipad sa langit. Ito siguro ang Mountain River Village. Anong nangyayari doon? Talagang kasamaan sa sukdulen. Lahat ay mga inosenteng tao. Sino ba talaga ang gumawa ng ganitong kalupitan? Narrative. Hindi lang sunod-sunod na pinatay ang mahigit 10 maliliit na nayon. Bukod pa doon, wala silang iniwang anumang bakas. Tanging malakas na pagdaing ng galit ang mararamdaman. HM. May spirit fluctuation. Mga kaluluwa. Ayaw nilang mawala dahil namimiss pa nila ang mundo. Tiningnan ang ugat ng tuyong puno. Nakita ang isang batang babae na nakaupo. Talaga, kaluluwa. Tulad ng cultivator na may kaluluwa. Ang mga mortal, pagkatapos mamatay ang katawan, mawawala rin ang kaluluwa. Pero kung malakas ang obsession ng kaluluwa, matagal yan hindi mawawala. Posible, hanggang sa matupad nila ang kanilang hangarin. Doon lang sila makakalaya. Ye Chen to the little girl. Little sister, ikaw ba ay taga-nayon na to noong nabubuhay ka pa? Mukhang ganun po. Hindi po ako masyadong nakakaalala. Ganoon. Little Ali, naalala mo pa ba kung anong itsura nung pumatay sa iyo at sa mga taga-nayon? Damit na kulay dugo, huwag na po kayo magtanong, wala po akong maalala. Ye Chen's thought, halos makalimutan ko na. Ganyan talaga ang mga kaluluwa. Malabo ang alaala nila noong nabubuhay pa. Ang tanging bagay na naaalala nila, yung obsession nila noong buhay pa. Iyan din ang pagnanais na gusto nilang matupad para matapos ang hangarin nila. Sumisigaw ang ibang kaluluwa. Gusto kong maghiganti. Hindi ako mapakali dahil masyado pang bata ang anak ko. Hindi pa ako nakapagbigay ng pasasalamat. Kailangan kong tuparin ang pangako. Ye Chen to the little girl. Little sister, anong hangarin mo na hindi pa natutupad kaya ka nananatili dito? Hinihintay ko po ang kuya ko. Noong taong yun, pumunta po ang kuya ko sa frontline para protektahan ang pamilya at bansa. Sabi niya, gusto niyang maging isang great general at umuwi na may karangalan. Kaya nagtanim siya ng peach tree dito. At sinabi niya sa akin na hintayin ko siya dito. Pero 1 taon na po akong naghihintay. Hindi pa rin bumabalik ang kuya ko. Huminga ng malalim si Ye Chen. Ye Chen's thought, ang iniisip niya, ang paghihintay sa nag-iisang pamilya na bumalik. Kahit na yung hinihintay niya, baka matagal nang namatay sa gyera. Kahit naging kaluluwa, gusto pa rin niyang magbantay. 1 taon. Siguro 1 beses lang namukadkad at nalanta ang bulaklak. Para kay Ali, mahigit 3,000 araw at gabi ng pagkamis. Little girl speaking. Kuya, Ali, miss na kita. Ye Chen to the little girl. Sumama ka sa akin. Dadalhin kita para makita mo ang kuya mo. Hindi po ako pwede umalis. Kung babalik si kuya, hindi niya po ako makikita. Maghihintay po ako dito sa ilalim ng peach blossom tree. Hihintayin ko si kuya, kaya hindi po ako aalis. Pagkarinig niyan, naging masama ang pakiramdam ni Ye Chen. Ye Chen to the little girl. Little sister, anong pangalan ng kuya mo? Yang Fan. Fan sa extraordinary. Sige, naalala ko na. Ang tungkol sa susunod, nakadepende na sa swerte mo. Sumakay si Ye Chen sa True Fire at mabilis na lumipad. Muling gabi na. Your Majesty, hindi ako karapat-dapat. Ang utos ng 10,000 hukbo. Naghanap sa paligid sa loob ng 100 li. Hindi nakita ang bakas ng mga taong yun. Hindi mo kasalanan yan. Siguro, hindi sila mortal. Kahit ang National Master, namatay ng malupit. Ang hukbo ng mga mortal. Kahit gaano pa karami ang pumunta. Kamatayan lang ang kakatunguhan. Biglang, nakatayo si Ye Chen malapit sa hari. Sino po kayo? Ako ay disipulo ng Henggayu sect. Inutusan para habulin ang salarin. Sana po, Henggayu Immortal.
Iligtas niyo ang mga tao ng Zhao Nation sa mahirap na sitwasyon na to. Hindi ako immortal. Nandito lang ako. Inutusan para mag-imbestiga sa totoong salarin. Oo nga pala. Nasaan ang National Master nyo? National Master. Ang National Master. Nagbuwis ng buhay para sa misyon. Ye Chen's thought. Ang intelligence report nyo. Hindi man lang nabanggit na disipulo ng Henggayu ang pumunta sa Zhao Nation bilang National Master. Tapos namatay agad, sabi ng opisyal. Ibig sabihin po, noong nakita namin ang National Master, isang damit lang ang natira. Ye Chen's thought, ang National Master, nasa human origin realm, pero isang damit lang ang natira. Ibig sabihin, ang cultivation base ng evil force na yun, hindi rin mababa, sana lang. Hindi sila Spirit Void Realm o Empty Ming Realm. Ye Chen's thought, HM. Amoy pill. Ang gumawa nito, alchemist din. Kanidnap lang nila ang mga batang hindi pa 1 taong gulang. Siguro, kinuha sila para gawing medicinal guide para sa alchemy. Tanong ng hari, Immortal, nakahanap ba kayo ng anumang clue? May mapa ba kayo ng Zhao Nation? Opo, meron po. Pakiusap, Immortal. Tingnan niyo po. Ito ang mapa ng teritoryo ng Zhao Nation. Tanong ni Ye Chen. Sino po kayo? Sumagot ang general. Report po, Immortal. Ako po si General Qin Xiong. Ang Huwei General ng Zhao Nation. Sige, gamitin mo ang pananaw mo bilang general. Sabihin mo ang iyong mga obserbasyon. Opo, batay sa mga ebidensya na nakuha. Ang mga salarin na pumaslang sa mga nayon ay sunod-sunod mula timog hanggang hilaga. Batay sa kasalukuyang ruta nila, ang mga nayon na to ang malamang nasusunod na mapapaslang. Tanong ni Ye Chen, saang oras nangyari ang pagpaslang sa mga nayon? Sa Z hour, 11 p.m. hanggang 1 a.m. Ye Chen's thought, ang evil force na yan. Mukhang lumalabas lang sa gabi. Mga damit na kulay dugo. Lumalabas lang sa Z hour, hindi kaya Blood Witch sila. Narrative. Ang Blood Witch ay isang sangay ng Ancient Witch Tribe. Tinatawag na evil parasites ng righteous cultivators. Mula noon hanggang ngayon, lumalabas lang sila sa C hour, 9 a.m. hanggang 11 a.m., at Z hour, 11 p.m. hanggang 1 a.m. Sumisipsip ng dugo ng tao para mabuhay. Napakalupit ng kanilang pamamaraan. Ye Chen's thought, pero ang amoy ng pil sa damit na yan. Paano yon? Siguro, isang high-level alchemist ang nag-aalaga ng Blood Witch. Kung ganun, mas komplikado ang sitwasyon na to. Ye Chen to the king. Sa ngayon, 3 bagay ang kailangang gawin agad. Una, bago ang Z hour, gawin ang mga nayon na malamang na maapektuhan bilang sentro. Mabilis na i-relocate ang mga taga-nayon sa loob ng 50 li na radius sa paligid. Pangalawa, bawiin ang mga sundalo ng Zhao Nation na ipinadala para maghanap. Yang mga taong yan, kahit cultivator man o mortal. Ilan pa ang pumunta? Mamamatay lang ng walang dahilan. Pangatlo, kailangan mong buhusan ng maraming fear oil, ang mga nayon bago ang Z hour ngayong araw. Mas maganda. Ang bagay na to ay isang poryang item na makakapigil sa evil parasites. General, gagawin ko agad. Tanong ng hari, Immortal, mag-isa ka lang ba? Ye Chen's thought, natatakot ka ba na hindi ko kayang harapin ang evil force na yan? Hindi. Your Majesty, hindi yan ang ibig sabihin. Ye Chen's thought, HM, ito nga ang Free Pick Strangeland. Kung totoo na isang misteryosong alchemist ang nagmamanipula ng Blood Witch para pumatay. Kung ganun, ang Free Pick Strangeland na yan, malamang doon sila nagtatago. Narrative, ang Free Pick Strangeland, karaniwang nagproduce ng high-grade essence. Sunlight, moonlight, Earth's meridian, Chi meridian, karaniwang tao, kaya nitong pahabain ang buhay. Ang cultivation base doon, doble ang bilis ng pag-advance. Ang alchemist na magre-refine ng pill doon, siguradong makakagawa ng high-grade pill. Hari speaking, Immortal, may gusto po ba kayong sabihin? Narrative, ang daan ay mahirap. Nag-utos ang hari na maghanda ng handaan para sa Immortal sa Phoenix Pavilion. Bago pa magsalita, tinanggihan ni Ye Chen. Ye Chen to the king. Nag-aalala kayo sa bansa at sa mga tao. Kayo ay isang mabuting hari. Hindi na kailangan ng handaan. Mas importante ang pagligtas ng buhay. Kinaumagahan, utos ng hari,
May utos ang banal na hari. Lahat ng taga-nayon ay agad lumipat sa Refuge Valley. Utos sa lahat ng sundalo. Agad na bumalik sa kanilang mga barracks. Ang lahat ng lugar na may mga residente. Kailangan buhusan ng fear oil na espesyal para sa pagtataboy ng evil parasites. May isang matandang lalaki na nag-concentrate sa tabi ng peel furnace. Matanda, alam mo ba kung sino ako? Hindi. Ako si third miss ng Shangguan family. Luo Yu. Pinapayuhan ko kayo. Mas mabuti pang palayain niyo ako ng masunurin. Kung hindi, siguradong hindi kami magpapatawad sa inyo. Shangguan family. Binalewala ng matanda ang sinabi ng babae at nagpatuloy sa pagre-refine. Old man's thought. Kapag matagumpay kong na-refine ang Bloodlust Origin Peel, ang Shangguan family ang unang sisirain ko. Sana yun. Bilis. Bilis. Dalhin ang mga bata. Hindi na kailangan ng mga ari-arian. Bilisen. Sumunod sa hukbo at umalis dito. Kumusta na ang sitwasyon? Report po. Immortal. Lahat ng nayon at taga-nayon sa paligid ay nailipat na bago ang Z-hour. Malamang. Maayos na ang lahat. Napakagaling. Napakagaling. Ye Chen's thought. Maaga o huli. Pupunta sila sa nayon na to. Desidido ako na mag-ambush dito at atakihin sila bago pa sila makagalaw. Tanong ng general. Immortal. Mag-isa ka lang ba? Ye Chen's thought. Natatakot ka ba na hindi ko kayang harapin ang evil force na yan? Hindi. Hindi po, Your Majesty. Hindi yan ang ibig sabihin. Ye Chen's thought. Ito nga ang Three Peaks Strangeland. Kung totoo na may misteryosong alchemist ang nagmamanipula ng Blood Witch para pumatay. Kung ganun, ang Three Peaks Strangeland na yan, 8% na doon sila nagtatago. Narrative. Ang Three Peaks Strangeland. Karaniwang nagproduce ng high-grade essence. Sunlight, moonlight, Earth's meridian, Chi meridian. Karaniwang tao. Kaya nitong pahabain ang buhay. Ang cultivation base doon, doble ang bilis ng pag-advance. Ang alchemist na magre-refine ng peel doon, siguradong makakagawa ng high-grade peel. Ye Chen to the king. Immortal. May gusto po ba kayong sabihin? Narrative. Ang daan ay mahirap. Nag-utos ang hari na maghanda ng handaan para sa Immortal sa Phoenix Pavilion. Bago pa magsalita, tinanggihan ni Ye Chen. Ye Chen to the king. Nag-aalala kayo sa bansa at sa mga tao. Kayo ay isang mabuting hari. Hindi na kailangan ng handaan. Mas importante ang pagligtas ng buhay. Kinaumagahan. Utos ng hari. May utos ang banal na hari. Lahat ng taga-nayon ay agad lumipat sa Refuge Valley. Utos sa lahat ng sundalo. Agad na bumalik sa kanilang mga barracks. Ang lahat ng lugar na may mga residente. Kailangan buhusan ng fear oil na espesyal para sa pagtataboy ng evil parasites. May isang matandang lalaki na nag-concentrate sa tabi ng peel furnace. Matanda, alam mo ba kung sino ako? Hindi. Ako si third miss ng Shangguan family. Luo Yu. Pinapayuhan ko kayo. Mas mabuti pang palayain niyo ako ng masunurin. Kung hindi, siguradong hindi kami magpapatawad sa inyo. Shangguan family. Binalewala ng matanda ang sinabi ng babae at nagpatuloy sa pagre-refine. Old man's thought. Kapag matagumpay kong na-refine ang Bloodlust Origin Peel, ang Shangguan family ang unang sisirain ko. Sana yun. Bilis. Bilis. Dalhin ang mga bata. Hindi na kailangan ng mga ari-arian. Bilisen. Sumunod sa hukbo at umalis dito. Kumusta na ang sitwasyon? Report po. Immortal. Lahat ng nayon at taga-nayon sa paligid ay nailipat na bago ang Z-hour. Malamang. Maayos na ang lahat. Napakagaling. Napakagaling. Ye Chen's thought. Maaga o huli. Pupunta sila sa nayon na to. Desidido ako na mag-ambush dito at atakihin sila bago pa sila makagalaw. Tanong ng general. Immortal. Gusto mo ba dito mag-abang? Kung ganun, handa akong manatili at tulungan kayo. Immortal. Ikaw ay general ng human nation. Kayang-kaya mong manipulahin ang mundo. Pero ang bagay na to, hindi mo na dapat pakialaman. Kung ganun, pakiusap, paalam muna. Na-appreciate ko ang kabutihan nyo. Ngayon, bilisan mo na umalis. Sabi ni Ye Chen. Tama, General Chin. Gusto kong magtanong sa iyo tungkol sa isang tao. Opo, mga 10 taon na nakaraan. May isang binata na nagngangalang Yang Fan na naging sundalo. Narinig mo na ba ang pangalan ng taong to? Siyempre,
Narinig ko na. 10 taon na nakaraan. Isa lang akong maliit na captain. Ang binatang si Yang Fan na yun. Sundalo siya sa ilalim ng utos ko. Kahit bata pa siya, napakatapang niya. Sayang. Sa isang malaking labanan laban sa Wei Nation. Hindi sinasadyang nahuli siya. Hanggang sa 300.000 Wei Nation soldiers ang dumating sa Tiger Prison Camp ng Zhao Nation. Doon ko lang siya nakita ulit. Siya, isang bihag. Nakatali sa harap ng Wei Nation's Great General. At pinagbabalatan siya ng paisa-isa hanggang buto. Noong panahong yun, 15 taong gulang pa lang siya. Pagkarinig niyan, natahimik si Ye Chen. Qin Xiong speaking. Ako, Qin Xiong. Naglaban sa buong buhay ko. 2 tao lang ang nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. Isa sa kanila si Yang Fan. Noong namatay siya, 15 taong gulang pa lang siya. Pinagbabalatan siya ng paisa-isa. Pero hindi man lang siya sumigaw ng sakit. Hanggang sa kamatayan, tumatawa pa rin siya. Tapat at inosente. Ye Chen's thought, ang kuya na matagal nang namimiss ng maliit na batang babae. Wala na pala sa mundo. Pero siya, inosente pa rin naghihintay gaya ng dati. Siya ang Great General ng Zhao Nation. Hawak niya ang milyong hukbo. Pero ang pinakamataas na posisyon na to. Kapalit pala ng napakaraming dugo ng mga sundalo. Isang general, magtatagumpay, milyong buto ang natuyo, ganyan kalupit ang mundo. Narrative, hindi ba't ganyan din ang mundo ng cultivation? Sa wakas, nakarating na rin. Ye Chen's thought, talaga, Blood Witch, 2 True Sun Realm, 10 Human Origin Realm. Hindi nakapagtataka kung bakit ang disipulo ng Henggayo na naging National Master sa Zhao Nation ay namatay ng malupit. Blood Witches speaking. Bakit walang tao? Saan sila lahat pumunta? Other Blood Witch. Talagang kakaiba. Punta tayo sa susunod na nayon at tingnan. Opo, sumugod si Ye Chen. Sa wakas, natamba ang isang Blood Witch. Siya cultivator. Palibutan niyo siya para sa akin. Human Origin Realm lang. Naghahanap pa ng kamatayan. Oo kaya naman. Masunurin niyo akong sundin. Hahayaan ko kayong mamatay ng maayos. Isang Blood Witch ang ngumiti. HM. Mamatay ka na. Inilabas ni Ye Chen ang Raging Thunder Fist. Nagsuka ng dugo ang Blood Witch. Sabay-sabay tayong sumugod. Inilabas ni Ye Chen ang Crimson Cloud Sword. Ye Chen's thought, ang Blood Witch ay Yin. Samantalang ang Immortal Fire ay Pure Yang. Gamitin ang Immortal Fire para sugpuin ang Blood Witch. Napakaganda talaga. Pupuksain ko lahat kayong nagdulot ng sakuna. Lahat kayo ay karapat-dapat mamatay. Huminga ng maluwag si Ye Chen. Pagkatapos ay ginamit ang 8-link slash. Ngayon, 2 na lang ang natitira. Mayroon pa bang ibang galaw? Gamitin nyo na lahat. Nag-summon sila ng Earth Witch Blood Curse. Ye Chen's thought, itong Earth Witch Blood Curse. Hindi masama, pero kung dito lang kayo aasa para pigilan ako. Malayo pa ang inyong daw. Sinira ni Ye Chen ang blockade. Samantalang ang 2 Blood Witch ay patuloy na nagpapatakbo. Gamitin ang magic artifact para pigilan si Ye Chen. Mamatay ka na, batang yan. Ye Chen speaking. Mga maruming spirit artifact na sumisip-sip ng dugo. Kailangan ko kayong parusahan. Lahat kayo ay kailangang magbayad. Ang lakas mo namang sumigaw. Nagsisimula pa lang. Lahat ng paghihirap na naranasan ng mga inosenteng taga-nayon na biktima. Gusto kong bayaran nyo ng dugo. Nagsimulang manginig ang mga Blood Witch. Pagkatapos ay ginilitan sila ng Sword Chi ni Ye Chen. 2 Blood Witch ang may kakaibang mata. Huminga ng maluwag. Dahan-daang lumapit si Ye Chen. Ang 2 ay patuloy na nag-summon ng Blood Barrier. Crimson Blood Net. Great Crimson Blood Chain. Blood Blast Technique. Sawa na ako sa inyo. Ginamit ni Ye Chen ang One Yang Finger at pinatay ang isa. Nang matamba ang isa, natakot ang isa. Nagsimulang tumakbo siya. Akala mo ba, kaya mong tumakbo? Saan ka tatakas? Sa wakas, bumulwak ang pulang dugo. Ye Chen to the remaining Blood Witch. Sino ang nagutos sa inyo na paslangin ang mga taga-nayon at kidnapan ang mga bata? Bilisan mo. Sabihin mo sa akin. Wala pong nagutos sa amin. Mukhang, napakabad nyo. Bibigyan kita ng isang stupid ticket. Kung matigas ka pa, susunugin kita ng buhay. Sasabihin ko na po, sasabihin po namin. Hindi po namin nakita ang taong yun. Narinig lang po namin siyang nagutos na kidnapan ang mga bata at dalhin. Bago pa matapos magsalita,
Lumipad ang isang palm strike. Mabilis na nag-react si Ye Chen. Pagkatapos ay sinalo ang atake gamit ang Crimson Cloud Sword. Samantalang ang ulo ng isa ay lumipad palayo sa leeg. Naitaboy si Ye Chen ng malayo. Pagkatapos ay nagsuka ng dugo. Ye Chen's thought, hindi nakapagtataka kung bakit namatay ang National Master. Isa pala siyang Spirit Void Realm. First tier, Blood. Blood Venerable Lord. Salamat po, Blood Venerable Lord. Talagang walang silbi. Elder's thought, Blood. Blood Venerable Lord. Ang inyong subordinate. Salamat po sa inyong tulong. Salamat po, Lord. Narrative. Ang matanda ay gumamit ng blood engravings. Nilunok ang disipulo. Tiningnan. Ang dugo sa katawan niya ay unti-unting nawala. Ang katawan niya ay naging payat. Lunok laway si Ye Chen. TSK. Isa na namang human origin realm ang namatay. Old man speaking. Nandito na naman ang isang taga-Henggayu sect. Lahat kayo. Mapagmataas kayo. Ye Chen speaking. Sinong minamaliit mo? Halimaw na sumisipsip ng dugo. Mamatay ka na para sa akin. HM. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Ginamit ng matanda ang kamay niya para hawakan ang espada ni Ye Chen. Ang mukha ni Ye Chen. Parang pilit na ngumiti. Parang noong may bagong kasintahan ang ex niya. Ang lakas ng matanda ang nagpabalikwas kay Ye Chen. Pagkatapos ay tinamaan siya ng dalawang kuko ng matanda. Ang susunod na atake, buti na lang nailagan. Humihingal si Ye Chen. Hay, patay na ako. Nakalimutan ko na sabihan siguro na buksan ang restriction ng bracelet para sa akin. Ngayon, hindi ko man lang mailabas ang 6 na bahagi ng battle strength ko. Walang hiya. Hindi talaga matanggal. Old man speaking. Ang daming vital energy. Masarap siguradong ang lasa. Nagkataon lang. Medyo kulang ako ng dugo. Ye Chen's thought. Itong taong nakasuot ng pulang damit. Hindi ordinaryong cultivator. Ang karaniwang kamao. Hindi talaga kaya siyang saktan. Ngayon, ang 8 Desolation Slash lang ang pwedeng gamitin. Sinalo ng matanda ang atake at tumawa. Haha, sumigaw si Ye Chen. 2 malaking daloy ng lakas ang nagbanggaan. Old man speaking. Talagang sayang sa oras. Hahayaan kitang mamatay ng maayos. Malapit na si Ye Chen sa kamatayan. Papalapit ang kamay ng demonyo. Biglang, isang aura ng demon ray sa katawan ni Ye Chen ang sumabog. Huwag mo akong pilitin. Isang napakabangis na apoy ang pumutok. Sinira ang kamay ng demonyo. Natulala ang matanda. Ito ay demon daw. Wala akong pakialam kung tao ka o demonyo. Ngayon, mahihirapan kang makatakas sa kamatayan. Tumawa si Ye Chen. Tumunganga ang matanda. Tumahimik ka para sa akin. Papatayin kita. Papatayin kita. Binugbog si Ye Chen hanggang sa nahilo. Muling sumugod si Ye Chen. Pagkatapos ay tinamaan siya ng isang suntok ng matanda. At tumilapon siya ng malayo. Sinamantala ng matanda ang pagkakataon at sumugod. Sumugod din si Ye Chen. Habang nagsasalita, patayin. Patayin. Inilabas ng matanda ang Blood Heaven Finger. Direktang tumama sa dibdib ni Ye Chen. Nagsimulang tumawa si Elder na parang may ineng. Parang may anihan ng palay. Tiningnan. Nakatungo na si Ye Chen. Nagsimula siyang kumuha ng 2 talismans at inactivate ang Strange Gate Heavenly Confinement Array. Ye Chen speaking. Hindi mo akalain, di ba? Matandang magnanakaw. HM. Itong bastos na batang to. Bilisan mo at buksan mo para sa akin. Ye Chen speaking. Ito ay isang array na hindi lang kayang i-seal ang atake mo. Kaya rin itong tanggapin ang atake mula sa labas ng walang sagabal. Huwag kang magmadali, matanda. Haharapin kita ng maayos. Ang puso ni Ye Chen ay naging kulay pula. Kakaiba. Pagkatapos ay inilabas niya ang 8 Desolation Slash. Old man speaking. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Inilabas ng matanda ang kanyang ultimate skill. Blood Inducement Mountain River. Samantalang si Ye Chen ay gumamit ng 8 Desolation Slash. Walang hiya. Ang atake ko. Ganyan pala. Na-dissolve ng array na to. Tinamaan ng matanda ang 8 Desolation Slash ni Ye Chen. Oh, kaya pala nitong lusutan ang harang ng array. Ye Chen speaking. Papatayin kita. Pesteng matanda. Nagsuka ng dugo nang walang humpay ang matanda. Ye Chen speaking. Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Hindi ka ba nahihiya? Isang marangal na Spirit Void Realm. First tier.
Nakikipaglaban sa isang human origin realm na katulad ko. Ginagamit mo pa ang natal spirit artifact. Ang spirit artifact ng matanda ay yung teapot ng kapitbahay niya. Nagsimulang sumigaw ng malakas ang matanda. Si Ye Chen naman, patuloy na sinisira ang harang ng spirit artifact. Ye Chen speaking. Itong matandang halimaw na sumisipsip ng dugo. Hindi ka kaya sumasabog sa sarili mo. Di ba? Old man speaking. Lumabas ang spirit artifact. Kailangan mong mamatay. Haha. Spirit artifact. Di ba? Labanan mo yan. Heto. Sumisipsip ng dugo. Heto. Sumisipsip ng dugo. Ikaw ba si Elder Ketet? Hindi yan. Matanda. Hindi yan. Matanda. Mamamatay na kayo. Pagkatapos ng mga atake, umikot ng ilang beses ang matanda. Muling ginamit ang club of beating the cow's head. Binugbog si Elder ng sunod-sunod. Napilitang gumamit ng shield. Landing ang matanda. Itong bastos na batang to. Sa wakas, nahuli kita. Gusto kong buong buhay mo. Mas malala pa sa kamatayan. Tumawa si Ye Chen na walang takot. Anong pesteng to? Sumugod si Zishan at naglabas ng isang saksak. Sa wakas, nagpaalam na ang braso ng matanda. Ang galing. Zishan. Sumunod na. Samantalahin natin ang pagkakataon habang siya ay naguguluhan. Kukunin ko ang buhay niya. Mamatay ka na. Matanda, hahatiin kita sa dalawa. Lumalaban pa rin ang matanda. Ang counter-attack, na lakas ang nagpatilapon kay Ye Chen ng malayo. Nagkaharap silang dalawa. Humihingal ang matanda, sumasalakay sa harap at likod. Kung ganun, basura ka lang din na human origin realm. Tanggapin mo ang suntok ko. Tumama si Zishan mula sa likod ng matanda. Bilisan mo at lumayas ka. Sa oras na ito, ginamit ni Ye Chen ang soft blue slash. Ginilatan mula sa likod ng matanda. Napatigil si Elder. Ubo siya. Kuku. Nasugatan ng isang batang human origin realm. Isang kahihiyan sa buhay ko. Sumigaw si Elder. Zishan. Bilisan mo. Patayin mo siya para sa akin. At, ang matanda ay nasa sandwich formation. Isang napakalaking pagsabog ang nangyari. General speaking. General, kailangan ba nating magbigay ng reinforcement? Hindi mo ba nakikita ang level nila? Hindi yan ang laban na pwede nating salihan. Gumamit ang matanda ng blood spirit curse. Nisil si Zishan. Ay silang nanay mo. Naglabas si Ye Chen ng isang saksak. Mabilis na umilag ang matanda. Niyapakan ng matanda si Ye Chen. Inaantay kita. Pagkasabi niya niyan, agad tinamaan ng matanda ang sword chi direkta sa gitna. Tumilapon siya ng 8 metro. Ye Chen speaking. Ngayon, tingnan natin kung mamamatay ka. Ye Chen's thought, anak ng P***. Sa pagkakataong to, malamang patay na. General Qin speaking. Immortal. Huwag kayong matakot. Nandito si Qin Shong. Tumalikod si Ye Chen at tumingin. Ang matanda ay papalapit. Hawak ang 2 daliri. At nagpakawala ng 12 ng bala ng apoy patungo sa matanda. Old man speaking. Ako, paanong matatakot sa inyong mga lowlifes? Narrative. Nag-concentrate ng spirit power para depensahan. Pero bago pa makakita ng kahit ano, tinamaan ang matanda ng maraming bala ng apoy. Lumapit si Qin Shong na nakasakay sa kabayo. Ginilatan ang leeg ng matanda. Nahulog ang ulo niya sa lupa at nasunog hanggang maging abo. Ye Chen speaking. Haha, isang marangal na spirit void realm expert. Pinutol ng mortal ang ulo. Tingnan ang buong cultivation world. Siya lang siguro ang ganyan ka-espesyal. Huminga ng maluwag si Ye Chen. Magaling ang ginawa mo. Pagkatapos, natamba siya. Immortal. Immortal. Narrative. Buti na lang. Humihinga pa rin siya. Qin Shong speaking. Umalis kayo lahat para sa akin. Huwag kayong humaharang. May isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng peel furnace. Old man's thought. Malapit na mag-umaga. Pero hindi pa rin siya nakabalik. Shangguan Luoyu speaking. Matanda. Palayain mo ako. Kung hindi, siguradong hindi ako patatawarin ng lolo ko. Old man speaking. Ang ingay. Sa palasyo ng Zhao Nation. Hari speaking. Kailangan ba nating magpadala ng balita sa Henggayu sect? Kung hindi, baka may mangyari sa Immortal. At pagsisihin tayo ng Henggayu sect. Patay tayo. Sige na. Mas maganda nang magsabi muna para mas maayos. Narrative. Hindi nga. Immortal. Mabilis ang recovery niya. Higit sa mortal. Qin Shong speaking to the king. Sige na po.
Huwag na natin guluhin ang immortal habang nagpapahinga. Opo, isang batang babae ang umakyat sa bintana at pumasok. Magandang ate, kayo rin po ba ang bagong immortal? Little girl's thought, hindi ako masyadong pinansin. Pero mas gwapo itong immortal kaysa sa nauna. Hehe, sumigaw si Zishan at pinigilan ang batang babae. Tumigil ka, wow, immortal. Ang galing mo po, kayo po ang immortal. Kanina, napakadelikado. Alam mo ba, ako si Diane, ang Princess Xiangyang ng Zhao Nation. Oh Princess Xiangyang, Diane speaking. Sabi ni General Qin, immortal, magiting kayong nakipaglaban kagabi. Pinatay ang lahat ng Blood Witch ng Evil Parasite. Napakalakas nyo daw po na cultivator. Kaya gusto ko kayong makita. Pero, bakit? Mukha ba akong hindi cultivator? Hindi mukha. Mukha kayong kuya. King speaking. Yaner, bakit ka nandito? Bilisan mo. Lumabas ka na. Ang katawan ng immortal ay nakabalik na sa dati. Ye Chen speaking. Salamat po sa biyaya ng general. Naka-recover na po ako. King speaking. Immortal. Salamat po sa pagligtas ng mga tao ng Zhao Nation sa mahirap na sitwasyon na to. Naghanda ako ng handaan. Inaanyayahan ko kayong immortal na tikman. Ye Chen speaking. Hindi na kailangan ng handaan. Nasa siren na ang evil parasite. May iba pa akong gagawin. Ngayon, humihingi ako ng paumanhin para sa pag-alis. Immortal. Immortal. Pakiusap. Sandali lang po. Yaner. Gusto kong hilingin sa immortal kuya na tanggapin ako bilang disipulo. Gusto ko rin pong mag-cultivate. Maging hero. At gawin ng hustisya sa ngalan ng langit. Nagulat si Ye Chen ng 360 degrees. Yaner, huwag kang bastos. Huwag mong galitin ang immortal. Kahit ako, hindi ko kayang protektahan ka. Wala akong pakialam. Nakagawa na ako ng Master Disciple vow. Tinanggap na ako ng immortal bilang disipulo. Yaner, hindi mo pwedeng gawin yan. Sige na, bata. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng maging immortal? Anong ibig sabihin po? Ang ibig sabihin, magkakaroon ka ng walang hanggang buhay. At, kailangan mo ring tahakin ng isang mahabang daan na nakatadhana, na napakalupit. Makita mo ng personal ang mga mahal mo. Isa-isa, tumanda at mamatay sa harap mo. Baka hindi ka na makakakita ng sino man na kilala mo. Tumungo ka. Sa lahat ng panig, baka walang sino man ang makakakilala kay Diane. Handa ka pa rin ba maging cultivator? Pagkarinig niyan, natahimik ang batang babae. Lumuluha. Nilagay ni Ye Chen ang kanyang espada sa mesa. Kung handa ka pa rin mag-cultivate, pwede mong dalhin itong espada na to. At hanapin mo ako sa Henggayu. Kuya, bakit ang daming nalaglag? Ye Chen's thought. Kung hindi ko pupuksain ang lahat ng Blood Witch sa loob ng teritoryo ng Zhao Nation. Baka mamaya, muli silang sumulpot, kailangan ko pa ring i-patrol ang buong border ng isang beses. Para siguraduhin na walang nakaligtas. Scene change. Isang batang babae ang nakaupo sa ilalim ng puno. Nagsimulang lumapit si Ye Chen sa kanya. Nitong 2 araw, may nakita ka bang anino ng Blood Witch? Wala po. Pero ang mga taga-nayon na swerteng nakaligtas sa paligid. Nakabalik na po, malapit na rin po siguro babalik ang kuya ko. Di ba? Ye Chen speaking. Little sister, narinig ko. Ang kuya mo, siya. Diane speaking. Salamat po sa pag-aalala. Pero sinabi po ng kuya ko. Babalik po siya sigurado. Kahit gaano pa katagal. Hihintayin ko po siya dito. Ye Chen's thought. Hi. Sana ang paglipas ng panahon. Mapalaya ka na. Lumipad na si Ye Chen. Habang lumilipad, nag-focus siya sa paningin. Ye Chen's thought, 3 Peaks Strange Land. Siguro nasa harap ko yun. Sa lugar na yun na maganda ang feng shui. Pwedeng tumaas ang cultivation base. Pwedeng makatulong sa pag-upgrade. Tumaas ang success rate sa alchemy. Kung mahanap ko yan, talagang hindi masasayang ang paglalakbay ko. Old man's thought, anong nasasayang doon? Bakit siya nandito? Hindi pwede. Maliwanag na tinamaan siya ng libu-libong pana. Bukod pa doon, pinutulan pa siya ng ulo ni Qinshong. Old man's thought, ang daming vital energy. Walang hiya, hindi naman pala siya makagalaw. Old man's realization, hindi maganda. Ang cultivation base na to. Empty Ming realm siya. Hindi siya ang blood venerable.